Halina, halina sa eskwela. Halina sa brigada. Halina, halina sa brigada eskwela. Halina't magkaisa. Bigyan natin ng kulay para ang bayan di tuluyang mapilay. Matatag na bayan, mula na paaralan, kalidad na edukasyon para sa kabataan. Magbuklod tayo sa brigada eskwela, tara na't magkaisa. At kampihin natin ang tanging pag-asa, pagtulong sa isa't isa. Magbuklod tayo sa brigada eskwela, tara na't magkaisa. At kampihin natin ang tanging pag-asa, pagtulong sa isa't isa. Oh, 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 Tara na. oh, 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 kabayanihan. Oh, 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 panatilihin. Oh, 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 para sa kabataan. Halina sa brigada eskwela. Halina't magkaisa. Alam mo, araw na ubag, bilang mga panginahangan. Tingo sa mga bulan. Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Way balingay, di way RD kanunay. Bilang babae, ang nais ko sa magandang relasyon, tuloy-tuloy sa limbingan namin mong asawa, hindi yung napupuntol. Dapat tuloy-tuloy. Ganon din sa performance. Ligayang tuloy-tuloy. Kaya tila ako nagigising sa umaga magtitimpla ng kape. Para sa mister ko, nagtitimpla ako umaga at gabi. Drive Max Coffee, ang kapeng matindi. Kaya tuloy-tuloy. Ang Drive Max Coffee ay mabibili sa lahat ng butika nationwide. Basta kung papaminhon, tus-tuslok, kung nangangalay, kung kada adlaw ning bation, pwede ning timaan sa nerve damage, pwedeng timaan sa neuropathy. Pag neuropian na, if you love your nerves, tabangin na ma-healthy, harong you can be the best you can be. Neurobion, tapigan mo, Neurobion para mo. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Vitamin C, the healing vitamins sa Doc Alternativo. Kita kong fruit po at may nagagawa sa kuang sa bisinal. After atong may vitamin C IRA, so week nawala gid siya. Mo gani ko na kung nakuha na ako gid na obserbahan. Tabang gid siya dako. Take me atong vitamin C IRA, tapos after 1 week nawala gid siya. Vitamin C, the healing vitamins and cleansing formula sa Doc Alternativo for faster healing. Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Ano? UIRD, gisandigan sa serbisyo sa katawhan. Nagalagan, adlaw gabi, sa 50 katuig ng patalagan, nakadikit ang tuhaw sa katawhan. Walay laing katuyuan,
sa bulanong katilingban. DYRD, ang istasyon sa katawhan. Sa pagsikat ng araw, Takna sa pagsibya sa DepEd Bohol. Programang maghatag og kasayuran, katikaran ug kalambuan sa basic education sa Bohol Division. Tungod kay in DepEd Bohol, we care for all. Behold Bohol. Takna sa pagsibya sa DepEd Bohol. Mayong buntag ug welcome maning unang hugna sa atong bagong programa sa radyo sa DepEd Bohol, ang takna sa pagsibya sa DepEd Bohol. Usa ka programang namugna sa pagpaningkamot ug panguna sa atong AGTIC nga Schools Division Superintendent sa DepEd Bohol, walay lain si Dr. Bianito Dagatan. Ug kini nga programa maoy maghatag nato og tulay aron sa pagpahibalo sa katawhan, kabahin sa mga kasayuran, kalambuan ug mga katikaran nga adunay kalambigit sa basic education sa atong lalawigan sa Bohol. Ug malipayon kita karon nga kauban og kuyog nato aron mohatag ug mapahibalo sa mga update sa atong basic education, ilabi na sa atong pagpangandam sa pagbukas sa klase sa school year 2020-2021. Ang ato ang Pinanggang Schools Division Superintendent, Dr. Bianito Dagatan. Mayong buntag, Sir Bian, o kung sa maimuhang pasiunang mensahe o mga pagtimbaya sa tanan nga naminaw o nagsunod na itong bagong programa karon. Mayong buntag diha, Sir Lob. Una sa tanan akong pagtahod o pagtimbaya sa ato ang mga opisyales sa lalawigang Bulanon, pinanguluhan sa atong Governor Artiab, sa atong mga kongresista, si Congressman Chato, Congressman Aumentado o Congresswoman Tutor, sa atong mga kaubanan sa buhat sa Department of Education, dili lang din sa Division of Bohol, kundi sa pinanguluhan sa atong Secretary Honorable Leonor Magtoles Briones, sa atong Regional Director Celestiano Jimenez, o sa tanan natong mga kaubanan sa Division Office, atong mga District Supervisors, mga Principals o mga magtutudlo. Kini man ay gitawag na to buhay na mano. Correct. Buhay na mano sa atong bagong programa nga mao ang takna sa pagsibya sa DepEd Bohol, kay atong gipanglantawan nga pinaagi nining mga programa atong mahatod ang insakto, tukma o klaro nga impormasyon para sa atong mga kabataan, sa mga maestra, mga ginikanan ug sa tanan nga gustong masayod unsa ang mga kalihukan sa Department of Education nunot nini atong pagpangandam sa pagbukas sa klase bisan pa man naa ang hulga sa COVID-19. Okay, salamat kayo, Sir Bian. Sa dili pa day punta mo padayon di ay angay po natong pasalamatan, Sir Bian, ang DYRD ilabi na ni Sir Peter De Harisco sa paghatag natong higayon. Yeah. So mapasalamaton sa ta nga gitagaan kita og oras. Correct. Gigaynan tag oras aron atong mapasibya. So daghang salamat sa maong kalambuan. Yes, thank you very much DYRD. And then kay gi-mention man sa atong Schools Division Superintendent kini nga programa gituyo gyud ni, gipahaom gyud ni labi na karong kapanahunan nga aduna tay nasinati nga COVID-19 pandemic unya ang atong mga katawhan daghang gustong masayran ilabi na kabahin sa atong basic education. So Sir Bian, gusto ta nga atong ipaabot nga to sa katawhan nga kumusta man ang ato ang giingon nga enrollment policy nga gisunod nato nasugdan atong Hunyo 1 hangtod karon kanang giingon nato og remote enrollment, Sir Bian. Magsugod ta nang giingon nato remote enrollment, Sir Bian. Kumusta na siya karon? Yes, Sir Lob, tungod sa hulga sa COVID-19, una kini higayon nga dunay dakong kausaban sa atong enrollment process. Kay sa niagi mga katuigan paghimuon lang kini ang enrollment dapat 1 week lang. It will be 2 weeks before the start of classes. But this time, bisan magsugod pang atong classes August 24, pero ang ato ang DepEd, pinasika sa direktiba, usa na kabulan, nagsugod atong June 1, o mahuman kini June 30, gitawag kini nga remote enrollment tungod kay
dili ta mo allow nga ngato ang mga kabataan mangadto sa eskwelahan aron pagpa-enroll. Okay. Bisag tuwa sila sa tagsa-tagsa nila kapanimalay, mahimo gyapon sila nga ma-enroll sa atong mga eskwelahan. Okay, so mao na gipasabot natong remote enrollment atong balik-balikon og kanunay gyud natong gipahinumdom nga ang DepEd Bohol na kamot para sa gitawag natong health and safety una sa atong mga tinun-an, apil natong mga ginikanan apil po datong mga magtutudlo. So, mao toy giingon nato nga bisan og naata ning COVID-19 pandemic, wala mo undang ug dili nato undangon ang pagpaningkamot para sa mga kabataan. So, padayon ang enrollment, padayon ang pagpanglista. So, Serbian, kanang gihisgutan nato remote enrollment, unsa may mga pamaagi day kunong gihimo og nalatid sa mga lagda nga gipanaog nato diri sa division office, gikan sa central office, unsaon nato pagpahimo kanang giingon nato remote enrollment, Serbian? Pagsugod natong Hunyo-Uno, Sir Lob, ang una gi-adapt nato is kanang gitawag nato og pinaagi sa text. Pwede siguro dito sa Facebook, sa Messenger. Okay. Og na sila Viber, pwede email. O tanang paagi nga tuara mo na yon nga distance enrollment lang o remote enrollment. Pero pagsugod karong simanaha, pinasikat po sa lagda lagi nga kung naapay wala ma-enroll, another additional options. Okay. Tawag na tong additional options kay wa na to gikuha gihapon tong pag-text, pagtawag, pag-email o unsa paagi bat gidugangan na nanay gitawag po Dropbox, no? Nagpadayon na ng Dropbox Dropbox enrollment. Okay. Nga ang atong mga eskwelahan either naa sa gawas ilang eskwelahan ay box gibutang nga naay mga learners enrollment and survey form or dito ba sa barangay hall o sa irang purok o asa nga lugar sa ilang komunidad nga ilahang determine nga kalabanan o kadaghanan sa mga ginikanan moagi. So ato po pwedeng makuha ang enrollment form. Okay, so atong ipahinumdom o ipahibaw sa mga naminaw nato karong buntaga, gawas atong mga giingon nato nga mga online og text ug uban pa gisugdan karong simanaha, Serbian, katong giingon nato Dropbox. Ang gipasabot ni Serbian, expected nga naa sa mga eskwelahan mga boxes or mga karton din adto makuha nato atong mga enrollment form. Ug di gani murag gipalawak pag yun din nato, Serbian, nga moabot sa mga purok ni Serbian. Yes. Mo na gingon nga ani nato makita nga bisan dunay minimum guidelines pero ang initiative, ang creativity sa atong mga eskwelahan, sa atong principals, mga maestra ug sa atong district supervisors nga doon na sila yung mga additional activities nga para gyud nga masiguro nga maka-enroll atong mga bata sa mapanalitan nga nakasabot sila nga ang ilang mga maestra ilang gimapping pod o kinsay nagpuyo anang lugar anang purok ko siya pod mo take charge. So usa na sa ilahang mga pamagi, but then again ang DepEd dunay general guidelines pero wala magiingon ang DepEd nga dili pwede mo plano o additional nga paagi basta lang dili ta mahasupak sa health and safety protocol sa DOH o sa IATF. Okay, salamat kayo ato, Serbian. So ato pong dugang pahinumdom nga ang mga eskwelahan sumala sa kamanduan kinahanglan mag-designate anang gitawag natog enrollment focal persons. Yes. So kanang enrollment unsay trabaho aning enrollment focal person, Serbian, sa matag eskwelahan? Kay ang og atong tan-awon gyud ang proseso ang miyang tagbag-o nga makonsider nga bag-ong magpa-enroll sa eskwelahan kadto lang kinder o kadto ang grade 7 o grade 11 transferees or balik-aral. Kay katong ubang mga grado naaman na pod existing policy ang DepEd nga consider sila nga automatic enrolled kung diha na sila anang eskwelahan na sinaging tuig. For example, grade 1 ipasar siya sinaging tuig, automatic na siyang i-consider nga grade 2. Okay. Pero tungod kay doon natay gusto mga datos makuha, mao na nga gipagayon na appeal gihapon sila sa tuang enrollment karon. Purposely dili lang pag-enroll nila kay mao lagi considered na sila nga automatic enroll, but to verify kung napabagit sila ng lugar o ba sila mabalhin, may interest pa ba sila mo eskwela o unsa ang mga datos nga pwede na ito magamit. So mao na nga, for example, ang grade 1 teachers na naman sa datos sa mga bata niya niyaging tuig, siya na ang gitaasan nga ma-enroll sa grade 1. Padong sa grade 2. Ang padong sa grade 2. Okay. Sama nga ang grade 2 teacher po, siya na gitaasan mo pa-enroll sa grade 3 kaya nakaibaw na siya sa mga bata sa grade 2. Iyahan na lang ipasa nga to sa grade 3 og na lang mga datas nga kulang, mao to iyang pangayoon. But katong enrollment focal person, ang iyang main role gid is katong mga bag-o
mga transferi, mga balik aral, dapat siya ang mag-handle gid ato. Okay. Kay mo man to ang wa pa kay bawo unsay proseso, dili ba taga diha or bago pa diha kay mo pay pagsud lagi, mo pay pag-kinder, mo pay pag grade 7 or pag grade 11. Sige, salamat ato Sir Bian. So, kanang atong mga enrollment focal person, maunay kanunay maoy mag-entertain just in case na atay mga pangutana o queries kalambigit sa atong mga enrollees. Unya, mga ginikanan, ayaw mo kayo kabalaka sa pagpa-enroll sa atong mga anak kay karon nga nasinati nato ning COVID-19 pandemic, nangita gyud paagi pagpasayon sama sa mention sa atong schools division superintendent, ang kanhiay nga advisor maunay mo pahiluna sa atong mga tinun-an para mo enroll para sa sunod nga ang-ang. Okay, mas maayo kaayo na kay aron atong mapadayon gyud kanang giingon nato Sir Bian og social distancing. Kay mo na giingon nga gitan-aw sa nato Sir Lop nga ang maestra og ang ginikanan sa niaging tuig nga mga eskwela naa sila kontakdaan. Expectedly. Atong gi-expect nga kadaghanan sa mga og naanay cellphone ang maong ginikanan, naanay kontakdaan ang maestra. So unang di na kayo siya maglisod. Okay. That's why nga siya ang handle ipasa na lang niya sa sunod nga sa kay another situation wa pa man ko kay baw pod ang bata ug kinsa ang iyang maestra sa sunod nga grado. Munang ang iyang existing teacher mo handle pero ipasa na lang. Okay, so klaro na to kaayo sa mga nagsunod og naminaw ni natong programa nga takna sa pagsibya sa DepEd Bohol. So atong masabtan sa pamahayag sa atong schools division superintendent nga anuday dakong papel ang atong mga school heads, apil na atong mga magtutudlo ug mga ginikanan ining pagpalista sa atong mga tinun-an karon. So apil na tingali pod ang atong mga local government units ani Sir Bian. Naman ko ingon Sir Lop nga it takes a village to educate a child. So mao na ning panahon na ron nga ang DepEd nanginahanglan gyud sa tabang sa atong mga local government units gikan sa province, municipal, down to the barangay level or even up to the purok level. Kay mao lagi kinahanglan namo nga naay mo abag nga like for example sa barangay hall dili man pwedeng mabutang ang eskwelahan og box dito nga ato ibutang ang enrollment form. Basta-basta lang nga way pagtugot no. So ingon ana then like sa pagbandilyo or pagsangyaw po nga mauni ang proseso niya mauni ang mga maestra nga kontakon na kinahanglan po ta og tabang sa lain nga mga officials or even volunteers sa ilang tagsa-tagsa ka lugar. So tama gid na nga karong panahon atong ipakita gyud ang tinuod nga bayanihan kay murag mao man tema nga atong dayag pagsugod sa atong pag-abli sa atong giingon og brigada eskwela, uplan brigada eskwela, uplan balik eskwela. Yes, so nag-mention ang atong schools division superintendent nga panahon ni aron magtinabangay, ang pag-abag ug ang hiniusang pagkilos or paglihok para magmalampuso ng ato ang giingon nato nga pagpangandam para sa pag-abli sa klase school year 2020-2021. Unya of course, pasalamat po ta sa atong mga district supervisor Sir Bian kay so far sa mga reports nga nangabot nato sa division office, katong gi-mention ni Sir Bian nga naagi tagsa-tagsang ka initiative pamaagi nilahi nga pamaagi nga napahaom sa ilang kaugalingong lugar. Ilabi nang nangingon si Sir nga adunay mga pagsangyaw sa nadunggan nato na ako ni mga recorridas ug uban pa katong kinaraang bandilyo nga style. Okay, so salamat kaayo atong ipasalamatan day atong mga district supervisors, ang atong mga school heads, mga tinun-an, mga ginikanan, apil ang atong mga barangay officials nga sa pagsugod sa enrollment June 1 hangtod karon walay puas ang ilang pagtabang kanato. Okay, nagsisgot man ta Sir Bian bahin sa enrollment kaning mga bag-o natong enrollees nga giingon nato kinder, mga balik-aral or kana bang musod sa junior high school nga gikag ALS nga nakapasar, unsa may mga dokumento ang ilang kinahanglang masubmitan ni Sir Bian? Actually, ang kani gi-consider nato nga mga bag-o like kinder lagi kay mapay pagsuot nila ni ang grade 7 nga to sa high school or grade 11. Basically duha ra gid ka dokumento ang gipangita. Okay. Kanang gitawag nato birth certificate o ang ilahang card. No, so sa kanang sa Statistics Authority nga birth certificate or ang kanang gitawag Form 9 or sa una gitawag na siya og 138. Okay. But dili na siya rason nga dili dawaton sa eskwelahan kung wala na. Kay ato sang i-remind atong mga eskwelahan, atong mga principals o mga maestra nga ang bag-o nga gisunod nato nga lagda
gitagaan ta og until December nga pwede ato i-submit, no? Pero wala magpasabot nga waton gid ang December. Kung nana ang forma, pwede na nang i-forward sa ginikanan before December. Pero like for example lagi di transfer unya gikan sa laing lugar wa kadag mga forma. So dili na rason nga dili kay eskwela ang bata kay tungod kay wa gid nga card, wala nga birth certificate kay mao lagi gitagaan ta until December. Na kana na-cover na siya both public and private schools. Okay. Nga dili gyud kinahanglan nga naa ang forma inigpa-enroll dawaton gihapon na until December ang pag-submit. Uni ato po deklaro nga ang kanang palisiya actually dili na bag-o nga dapat school to school ang pag-transfer sa records. Okay. Kaya sa una kanang gitawag Form 137 actually karon Form 10 na siya. Kung ang bata na enroll na anang eskwelahan na automatic nga kanang maong eskwelahan mo communicate ngadto sa eskwelahan nga gigikanan sa bata aron i-transfer sa eskwelahan ang record ngadto sa bagong eskwelahan. So dili i-burden ang ginikanan nga mo atong pakwaon kay na sa proseso nga dapat ganang gitawag lagi school to school transfer of credentials. Unya ato na ning napahibalo sa tanang mga eskwelahan, Sir Bian. Yeah, actually dili ni siya naitabo lang tungod karon nga na COVID. Diha na ni sa for so many years mao na ni siya ang proseso pero mao lagi nga usahay naara gyapon tay madunggan. Although walay naabot sa ato pero natay madunggan ra gyapon nga sa kay gusto ang eskwelahan madali nga ignon ang ginikanan nga kuhaa dito. Pero ang proseso is dapat malagi online na naman tay online system. Ang mga maestra kay bawo naman nga na ay online nga pag-register mo na ang iyang buhaton nga mo request lang ang bag-ong eskwelahan ngadto sa gigikanan nga eskwelahan. Okay, salamat kayo Sir Bian. Kung ugaling manggaling Sir Bian na ay kung ahong anak kintahay, akong gustong mo enroll niya, kuwangan siya dokumento, Sir Bian, pwede ba siya balibaran? Mo na gingon nga, di man kay kabalibaran ang wala, samot nang dili kabalibaran ang kulang lang. Okay, so gipaklaro to sa atong Schools Division Superintendent, just in case, natay dokumento nga gikinahanglan sa pag-enroll o niya, wala ta ni anak, kulang pa ta, ayaw ka balaka kay dawaton yun na sa atong mga eskwelahan kay na may giingon na to, giingon sa DepEd Sir Bian nga, no learner should be left behind. Yes, mo nang gi-extend until December. Sa una, gi-extend one semester na siya. Pagsugod, i-submit. Pero karon mag-open ta August, pero gitagaan until December ang pag-submit. Una, giklaro po dito sa DepEd order nga it is both public and private schools. Kay malay, kanang na mga transfer, dili raman na nagpasabot nga public schools lang na mga transfer. Okay. Salamat, Sir Bian. Unya, sa bagong pamaagi po doon sa enrollment, tingali na sinati na ni sa atong mga ginikanan karon no kay nagsugod man ta atong Hunyo 1 unya kutob ta sa Hunyo 30 nakadungog tingali atong mga ginikanan ani og of course aware ang atong mga magtutudlo kaning giingon nato og LESF or Learner Enrollment and Survey Form. Sir Bian, unsa man ni ka-importante og nganong gi-appeal man ni panahon sa enrollment? Yes, sa ko nang ingon lagi ang bag-o lang nga gi-consider nato nga enrolled ang katong kinder, grade 7 o grade 11. Kay ang mga transferees o balik-aral kay ang uban nga grado kung diha nagikan anang eskwelahan consider na siyang automatically enrolled. Pero nganong gihimom nato nga i-appeal sila tanan, gihimo na siyang learners enrollment and survey form, gibutangan og survey. So dili lang siya learners enrollment form but learners enrollment and survey form. Kay tungod dunay mga datos nga gusto natong makuha aron maghimong giya sa atong eskwelahan, sa atong maestra, sa principal, sa ilahang pagplano unsa gyud ang haom nga kanang gitawag natog learning delivery mode. Okay. Sa unsang paagi nga ikahatag ang edukasyon sa atong mga bata bisan dili sila mongadto sa eskwelahan. Ni ang data nga makuha mo na ang mag-guide kay kun ang data magtug-an didto nga wala sila'y radio, wala sila'y TV, wala'y cellphone, wala'y internet. So, ang decision sa eskwelahan, magbase dito. Magbase kay mana nga sa atong pag-implementa, learn kay man dili pwede nang gitawag one size fits all. So, depende sa ilahang lokasyon, depende sa ilang sitwasyon. Kay kung pananglitan sa usa ka klase, 40 ka bata,
ang napulo na ay gitawag smartphones. Sa ato pa ang maestra, ang iyang pagplano nga katong napulo matagaan og leksyon pinaagi sa smartphones, but the same klase sa leksyon ihatag ngadto sa 30 pinagi sa printed materials. So muna importante kayo ang datos makuha na labi na pod kay magtug-an po dito di ang datos kung doon na ba'y maka-assess sa bata, doon na ba'y mga magulang sa bata nga maka-help, or doon na ba'y time ang ginikanan mo help. Kay aron the same nga paagi lagi magamit sa maestra kanang pagtawag nato prioritization. Kay makita dito kinsa ang mas nagkinahanglan og pasiuna or nga unahon siya pag-provide og technical assistance, siya mauna pinaagi sa data nga nakuha. So importante kayo nga ang insaktong data mo ay ihatag sa atong mga ginikanan kay kini mahimo laging basihan pag-allocate sa atong maestra sa saktong proseso o saktong mga resources. Kaya kibaw man tang atong resources, dili gyud ta yun ba nga abunda. Pero pinagi sa mga data, masakto na to pag gahin o pagbahig. Thank you, sir. So, atong masabtan sa gipahibalo sa atong Schools Division Superintendent nga kanang LSF dili lang na enrollment pero naghimo na apil ni ana ang survey nga maghatag siya data para sa mga magtutudlo ug mga eskwelahan, apil nagkalambigit ang atong mga local government units aron sa dugang pagpangandam sa pagbukas sa klase. Well, anyway, August 24 pa man atong gimension nga pagbukas sa klase. So kani nga mga data nga matapok sa atong tagsa-tagsa ka eskwelahan, importante kaayo ni siya. Dako kayo nigtabang pagpangandam katong giingon nato para sa learning materials, learning resources. Yes. Okay. So, Sir Bian, kumusta man ang ato ang response kaha sa pagkakaroon sa atong mga tagilungsod o atong mga ginikanan kabahin aning pamaagi sa enrollment karon so far unsa may mga feedback nga niabot nato sa Schools Division Office? Bahin sa enrollment update, Sir Lob, muna gingon nga bisan pa man kung naa ang kabalaka sa atong mga ginikanan tungod sa hulga sa COVID-19, pero at least ang data sulod sa gikan sa June 1 then until yesterday. Yeah. So yesterday is June 18. So sa duha ka semana kapin lang nga enrollment ni sobra natas kato nga ang ato ang datos yesterday naabot ata og 228,000. Kani nga enrollment sa loob sa 40 city ni ka municipalities nga mao man ang ato ang coverage because ang Tagbilaran City is a separate division. So wala tay datos. So og atong itan-aw sa last year ang enrollment nato sa public schools is 286,000. Then ang ato ang private schools last year around 40,000. Uni ang public karon at least atong tan-aw sa atong sumada nilapas nata sa 70%. So meaning wa na kada napulo wa na kabot og tulo, meaning ang pito nakapa-enroll na. Ang ato alang nga medyo nag-uulta ang ato ang private schools kay sa atong datos last year they are around 40,000. Sa karong panahon sa karon 14,000 pa lang sila. So gaton tanawon less than 40% pa. Muna nga nag-uulta kay sa kunang gibalik-balik pod og ingon nga ang kini ato mga private schools ato ni sila nga alalay. Correct. Ato ni silang partner paghatag og basic education sa mga batan-ong bulanon, no? So mana nga sa atong bahin mo nang naatay task force gin nga gi-create nga gitawag natong task force alalay. Nga purposely ang ilahang tuyo ra gid ani ang pag-collaborate, pag-coordinate o pag-communicate sa atong mga private schools karon unsa ang atong mahimo pag-assist o pagtabang nila kay malagi nga dili mahimo nga ato ra po silang tan-awon lang kay dako kay ning hagit sa ilaha nga ni reduce pa although layo pa man ang August lagi pero asab na mo na ang turnout pero at least ning increase pod kay 2 days ago this is around 5,000 lang. At least karon ni abot na sila og almost 15,000 mga tang pinapa nga magpadayon mo padayon pa ni ang pagsaka sa ilang enrollment. Okay, ato nang paningkamutan sa atong private schools ug ato nang panghinaot. Anyway, ang atong Schools Division Superintendent niingon nga ang Schools Division Office sa Bohol nag-create yung usa ka task force, gitawag siya Task Force Alalay
primarily ang function ani aron mo alalay sa atong mga private schools karong panahona unya mo tabang mohatag og technical assistance. So dako kayo ning tabang kay sa giingon na ang atong private schools dili ni hawa sa division office tungod kay private sila unya public ta. In fact ato ni silang i-consider nga mga kaabag ug atong partner para sa pagmatuto sa ato ang mga kabatan-unang bulanon. Correct. Okay. Ato di pong ipahibalo sa mga naminaw karon nga kining atong lalawigan sa Bohol duha man ni ka division office Tagbilaran og Bohol Province Division. Ang Bohol Province Division moingon ta og 40 city ni kalungsod pero sa pagkakaron aduna ni siya 54 ka districts. Yes. Kaya ang 54 ka district na kaning 40 city tungod kay naay ubang mga lungsod nga dagko-dagko nahimo siyang duha or tulo ka distrito. Okay. So mao nang 54 ka districts unya gipanguluhan ni siya sa mga district supervisors. Now, mangutana po ta Sir Bian, kumusta ka ang uban pang klaseng pagpangandam gawas aning naghisgot tag enrollment unya nay klase-klaseng pangandam diha sa atong tagsa-tagsa ka district. So far sa nadunggan nato nga feedback gikan sa mga field o gikan sa mga district unsa may ilahapong nilahi nga pagpangandam dito. Mo na nga sa karon tuiga Sir Lop ang ato ang brigada eskwela ug balik eskwela dungan gid siya. Okay. No? Mo na yung mga lahi nga mga sistema. Mga binago ka kaysa una sa previous years maguna ang brigada eskwela din sundan dayon sa balik eskwela pag 1 week before sa start of classes. Pero this time since June 1 unya magpadayon ni siya until August 29 ang kanang gitawag dito joint nga uplan balik eskwela o brigada eskwela. So part ni sa pagpangandam nga atong ipabaw sa ato ang mga kaigsunan nga naminaw karon ug nalantaw nato sa Facebook Live. Ipabaw ta nga event to sa gawas sa nasod nagsunod nato karong buntaga nga kung maghisgot ang preparasyon ang atong mga maestra although wa mo report sa eskwelahan karon pero wa ni sila nga nagpahuway lang. Since June 1 considered na ni sila nga official on official duty. Tuan ni sila sa ilang mga panimalay pero ang ilahang trabaho tulo kung atong tanawon. Okay. Ang una ang pagpang-enroll. Okay. Ang ikaduha pag-prepare sa mga gamit unsang mga instructional materials ma-printed man o ma-digital nga ilang ipagandam nga inigsugod sa klase ilang ikahatag. Okay. Ang ikatulo mao po na ang pagplano unsaon nila pag-organize ang ilang mga bata inigsugod na sa klase. Kay mao lagi na depende ta sa sitwasyon, depende ta sa mga datos na makuha unsang klase sa pag-organisa sa ilahang mga kabataan part na nga ilahang pangandaman. So mao na nga bisan to sila mga panimalay ron every day pinasikat sa kanang guidelines nga atong gisunod nga although nag-adapt ta gitawag og awa. Okay. Kanang yan nga kanang alternative work arrangement. No? Alternative work arrangement. So mao ni awa sir. Yeah, awa. So dinakaluoy nga malagi bisag wa sila sa eskwelahan kay nag-alternative work arrangement as of today until June 21 expected nga to asa sila sa balay pero malagi every day do na sila expected output nga basis sa ilahang pag-consider nato nila nga present sila sa ilahang pag-duty. Of course, i-monitor po ni sa itong mga school head o supervisor, Sir Bian, no? O sige, so kanang atong mga magtutudlo nga naakaron nga minaw, nagsunod ani atong programa nga pinahaom para sa pagbukas sa atong klase o pagpangandam sa atong klase sa school year 2020-2021. Takna sa pagsibya sa DepEd Bohol, gipaklaro sa atong schools division superintendent nga alternative work plan nato na atay expected nga tulo ka butang, no? Bahin sa enrollment, bahin sa learning materials, apil na sa pagplano o pagpahiluna sa atong mga tinunan sa pagbukas sa klase sa August 24. So mo nang importante kayo nga atong ibalik tong gitawag nato lagi og brigada eskwela. Correct. Importante kayo ang tabang sa LGU o dili lang LGU, mga individuals or private individuals, companies, mga non-governmental organization. Kay kung unsa ang mga nakita sa maestra o sa eskwelahan panginahanglan, for example, kung maabot ang panahon nga mo report na ang mga bata, so kinahanglan part sa ato ang plano mag-provide gid og face mask. O kinahanglan inigsod nila
ma-check ang temperature. Foot bath. Naay foot bath, kinahanglan naay hunawanan, kinahanglan naay mga disinfectant. So kanit tanan panginahanglan mao ni tan-awon lagi sa maestra ug sa principal. So nagkinahanglan ta nga og naay mga malumong kasing-kasing nga muduol lang sa eskwelahan or even sa atong opisina aron atong ikapahigayon ang pagdawat sa maong mga tabang para sa atong mga eskwelahan nga diin kini ito mong usab para pagsiguro nga safe ang atong mga kabataan ug ang atong mga magtutudlo, no? Bisan atong ipadayon ang pag-provide sa edukasyon sa mga kabataan. Mauna ka to ang giingon ni Sir nga apil na sa atong new normal karon, no? Kanang pagtan-aw ana mga butanga sa una kay dili man na kay concern sa mga magtutudlo ug sa mga ginikanan kanang giingon og mag-andam og foot bath ug maghandam og hand sanitizer, pero karon sa apil na ni sa new normal, dili lang na siya kay basta-basta lang pero apil na sa mga essential elements. Okay. Now Sir Bian, naghisgot man ka og brigada eskwela, unsay nakalahi sa brigada eskwela karon uplan balik eskwela sa mga nangaging tuig? Sa brigada eskwela sa naging tuig ang ato argi focus nga ang mutabang moadto gid sa eskwelahan aron dito aron manghinlo, mamintal, maguna, bat karon gihimo ni siya online. Meaning kay ang focus sa nato ipawahi wa ta mingon nga dili ta manginahanglan na nga mapintalan o mugapo balik ang eskwelahan, pero mo na yon nga in terms of prioritization siguroon sa nato ang mga panginahanglan while wala sa mga bata sa eskwelahan. So mao na nga unsa man ang atong nakita nga priority ron while ang mga bata na sa eskwelahan sa mapananglitan nanginahanglan ta mga laptops, mga gadgets, internet connections or radio sets. Kani siya ug naay mga malumo nga mohatag, mo na siya usa nga atong focus kay gamit ni nato, gamit ni maestra ug sa atong mga kabataan while naa sila sa ilahang mga panimalay. But kung tugutan na nga ang mga bata mo report sa eskwelahan, so manginahanglan na sa atong mga gamit nga paginahanglanon dito sulod sa eskwelahan. Maayo, no? So klaro na to kayo nya. So far sir sa atong panawagan sa brigada eskwela, unsa may mga nangabot sa atong division office ug sa atong eskwelahan isip tubag sa atong awhag nga makigbayanihan isip pagpangandam sa pag-abli sa klase, sir. So part sa brigada eskwela mao ang pagmobilize sa kanang partnerships. So kadaghanan sa atong mga districts atong mga supervisors nag-report na nga ang ilahang local school board pinagi sa ilang mga mayor nag-realign na po sa ilang special education fund pag-purchase of like for example risographs, photocopier, printers, mga routers. So ilan na nang gihimo. Daghana majority of our municipalities niya. Malipay sa kumupaybaw nga sa ato apod at the division level. Kaya nga ato alagi support. Ang ato may sula naglihok, ang atong district naglihok, pero ug unsay kakulangan nila kinahanglan naa ata nga makasuporta nila. So in terms sa production sa materials kinahanglan makasuporta. So malipayon po ta magpaybaw nga just last week ang provincial school board led by our governor Artiap around 11 million ang ato ang realign pag-purchase og mga printing materials, risograph kanang napay gitawag ron nga kanang murag moderno ba nga mura siya og photocopier pero automatic nga mo bind. Murag gitawag nila 3-in-1 nga inigawas sa dokumento dili lang nakasegregate but mura na siya og libro. So dili na tong manual pa nga page by page pag xerox o usa na sa equipment nga i-purchase pinagi sa probinsya. With approval of our governor na mao na atong usa din na mga printing materials kay ato kitan-aw pod nga mao lagi bisan na as COVID natay giingon pod nga ato ang murag tagline or mantra nga bawat bulanong kabataan bumabasa habang COVID-19 iniwasan. Mo na nga atong focus di agitas lower grades. Kay dapat before musaka siya nga sa intermediate kinahanglan functional readers siya. So mo na atong nakita nga ang grade 1 last year nakasugod nagbasa unya mo slide down na siya balik kung dili ma-follow up. Mo nang ang grade 2 karon mo atong gifokusan nga 1:1 gyud ma-providean og printed nga reading materials and that will be provided through the provincial government. Unya ang atong kinder grade 1 kay simply dili
kuan man na ilaha mo na tawag MTB, Oo. Binisaya. Mother tongue. Oh, mother tongue. So mao na nga nag-issue na pud ta og communication sa atong mga eskwelahan nga part sa ilang prioritization sa ilang MOE o sa ilang partnership ang pag-purchase og radio. Pero kanang radio nga naay slot for SD card or USB. Ngano man, kay kung dili maabot sa ilang lugar ang radio-based or TV broadcast, ang katong mga dokumento i-convert po nato into an audio materials nga isod to sa USB or sa SD card nga bisag tuwa sila sa layo nga lugar ika-play, especially for example kindergarten. Kung moingon dito sa datos nga ang ginikanan wala ideya unsaon pagtudlo sa mga basic competencies for kindergarten or sa grade 1 wala ideya ang parents unsaon pagtudlo pagpabasa. So pinaagi sa recorded, i-record sa maestra ang instructions step by step nga proseso unsaon pagbasa. At the same time gihatag ang papel nga tamdan sa bata o sa ginikanan ba but naminaw sad ang bata ug ang ginikanan sa instruction nga naa nakasuod sa USB or sa SD card nga gipaslak dito sa radio. Okay. So mo na ito gi-record at least double purpose. Kung dunay ang radio mabati sa kanginan dito silang lugar, then mabati nila ang live broadcast. Okay. Kay last week gi-invite po ta sa atong national DepEd ang ilahang pag-present sa ilahang gihimo ng pagpangandam sa kanang TV o radio broadcast. Okay. Diin ilang gipaybaw nato nga alas 8 sa buntag hangtod alas 6 hapon, Lunes hangtod Sabado. Inigsugod sa klase simultaneous na through the national television, the IBC 13, i-plug dito. Doon na scheduling unsa nga subject, unsa nga grado, basta kay alas 8 sa buntag hangtod sa alas 6 hapon, then Lunes hangtod Sabado. Naalang na ihatag na niya ang scheduling unsang grado. Okay. But bao na nga sa plano, og dili mabati sa usa ka lugar ang maong station gikan sa Manila, i-hook up na siya sa mga local TV o radio stations or mga cable TVs. No, so mao na nga gihangi puta sa national office nga makig-istorya sa mga local TV o radio stations or cable TV kung posible ba nga doon ay partnership nila either mo na maka-provide ba og whole day nga kanang pagsibya, no? So usana sa mga gihatag sa ato nga mga tagtrabaho makig-istorya ta sa mga local TV stations o radio stations or cable network kung posible ba nga naabay makahatag og time slots nga 8 AM up to 6 PM Lunes hangtod sa Sabado. But sa gingon lagi yun, wala man mi ana kay wala gyud mao na ang second nato nga pag-adapt ana is i-audio na siya nato, kuhaon nato ng maong gikan sa live broadcast, ihatag na sa national nato, isuot sa USB, ipadaan nga sa mga balay, makabati gyapon nato mga kabataan. Okay, thank you very much Sir Bianito Dagatan sa imong pagpasabot. Una pasalamat kita sa atong mga mayor, no? Of course, atong Governor Artiap sa tanan nga mga realignment nga gihimo isip pagpangandam sa ato ang pagbukas sa klase sa school year 2020-21. Unya Sir Bian murag naatay call gikan sa atong mga naminaw karon. Mayong buntag. Hello sir, mayong buntag sir. Sir, si Sir Lope kuyog nako karon diri sa DYRD si Sir Bianito Dagatan atong Schools Division Superintendent. Unsa may atong pangutana sir sa atong superintendent sir? Pero na among problema ba sa kanang among supervisor ba? Kung sa'yo buhaton na mo sa among supervisor na dili madirli ba? Kung may mahadlok sa COVID pero mahadlok may media. Sobra na ba? Ang unsay pasabot og sobra sir? Sobra ba dili ba madirli? Dili ba madirli sama sa pagtatargod sa mga magtutudlo? Okay sir. Tingali na ating ikatambag ang atong superintendent ani sir. Pwede man siguro sir nga makalugar ka o bisita sa tong office or mo email ka namo or i-ben sa messenger. Pwede mong pahibawon nimo kung
kinsa nang mao nga supervisor aron among ma-address ang maong concern, among maistoryahan. Kay kita lagi mo ni atong gipanikamutan nga ang atong mga tao do nagi maayong relasyon. Mo nang ato pong kinahanglan nga atong maistoryahan ang maong officials kung ingon ana man gali ang sitwasyon, sir. Okay, sir. Wala mahadlok sa COVID pero nahadlok hindi Sige, sir. Salamat kayo, sir. Mara, sir, naatay, in fact, naatay DepEd tayo buhol, sir, nga Facebook page. Visit lang nato, sir, na ibutang dito ang mensahe. We will take action on that matter, sir. Okay. Sige, sir. Salamat. Salamat sa pagtawag, sir. Unya, ato lang pong ipahinumdum sa mga naminaw nato karon, mas maayo kung mutawag ta mangutana ta kabahin sa pag-abli o pagpangandam sa ato ang pagbukas sa klase sa school year 2020-21. Kay aron atong matubag unya atong mapasabot sa kadaghanan. Well, anyway, ang atong Schools Division Superintendent naghisgot naman tog daghan kayong butang para sa pagpangandam. Ato po tingaling angay mahibawan sa atong Schools Division Superintendent sa pagkakaron gawas sa mga local government units na abay mga private sa auhag nato nga makig-alayon o muabag sa ato ang Brigada Eskwela, sir? At our level, sir, nanatay mga discussions like, for instance, ang nagunag yun nga nihatag na gali og 150,000 sa atong division nga atong ika-share po sa atong mga eskwelahan ang Bohol Public School Teachers Association, multi-purpose cooperative. Pinanguluhan sa chairman nga si Dr. Will Bungalos o sa manager nga si Dr. Lorna Rances. Unya pinagi po sa ato ang pagkig-alayon with the provincial government through GovYap. Pong gitaasan si board member Aldner. Mao na nga even on the other day naka-istorya do nagitay meeting with the telecommunications, both the Smart and the Globe, nga doon natin mga discussions kay ang ato ang mga district offices naghatag po og mga locations nga posible nga kabutangan mga additional cell sites kay malagi ang signal man god internet signal may problema, at least positive, no, with the leadership of our provincial government ni sanong gidayon nakig-meeting gidayon nato ang mga yana sila sa office, dayon series of meetings, physical, then online meetings, then usana nga at least doon ay assurance nga doon naging mga cell sites lang nga as of now dili nila ma-determine kung pila gyud kay it takes millions man pod, pero doon na natay lista nila based sa reports atong mga PSDS, doon na sila mag-recommend ba nga 100 to locations. Ang buhaton ani sa mga mga telecommunication company is ilahang bisitahon kay sa ilang nakita sa tong lista na ay 3 or 4 ka area nga posible kuno mabutangan og usa katong maong mga area ma-cover na siya. So murabag ma-compress siya. So at least positive, no, expecta, pero malagi na nga sa atong end dili ta maghuwat nga kano sa available nga ngayon usa ta magsugod mo na nga move ta towards that direction, but while dili pa ta ready in terms of infrastructure sa IT, adto kita ang atong i-focus ron kanaging gitawag lagi nato og printed materials aron go kita sa pag-provide og edukasyon even na ata sa hulga sa COVID. Sige. Maayo kayo itong balita na gihatag sa atong Schools Division Superintendent, no, kanang pakig-alayon sa ato ang duha ka dagko nga mga connection sa internet, online, ang PLDT or Smart ug ang Globe. So unya pasalamat day punta sa ato ang pangagabhanang provincial nga nakig-alayon og nakig-coordinate gyud ani nga nakita gyud nila ang panginahanglanon niini. So salamat kaayo ni Governor Art Yap. So sir, kaning ato ang mga pagpangandam kay niingon tag nag-andam ta sa internet, appeal man ni sa giingon nato learning delivery mode, sir. Pwede ba nato ipahayag ngadto sa mga naminaw nato karon unsa man gyud ning mga learning delivery modes kay mga pangutana sa mga ginikanan nga unsaon kuno nila ilang mga bata nga wala sila signal sa internet, sir? Ato lang iklaro nga pagsunod sa orders atong president, ang atong secretary nagmando po nga kung mintras wala pa'y bakuna, musugod tas klase pero minus face-to-face. So, ang learning delivery modes, ang una mo nang gitawag face-to-face. Kung samday ng face-to-face, meaning, ang bata o magmaestra magatubang. So, sa klase. Pero malagi na sa pagkaroon, ato pa ng kalimtan ng face-to-face kay
wala pa napanghulga sa COVID. So ato ta sa sunod nga learning delivery mode kanang gitawag og distance learning. No, sa distance learning tulo po na. Okay. It's either online, it's either through modular or through radio or TV broadcast. Okay, so tulo ka mo. So kung i-combine nimo ang face-to-face o ang distance, mo na nang tawagon siya blended. Pero sa pagkaron, ang atong i-adapt, distance, pero composition of 2 or more distance modalities. Mo nang blended, sir? Basically, again, ang blended is ang face-to-face plus distance. Okay. But ang distance learning, tulo man ko lagi. Printed, online or kanang mga offline, it's either printed or kanang ipangso sa USB, or ang online kay kung yan kay kag online duha po na ka class. Ang online kana pong gitawag nila synchronous nga real time. Okay. Sama karon nag-istorya ta live. Then ang mga bata mo interact ganina ni tawag nato. Pero naa may online like sa email nga pwede ra imong i-email kadlawon. Probably sa bata ini kapon. Sige. Pero online na siya. Pero ato kas modular nga printed, ang hard copies i-print sa maestra hatag sa bata, or kay naa may smartphone ang bata, ang modules or ang mga worksheets isod niya dito lagi or isod niya sa USB pada sa ila. So manang i-adapt nato, dili ta mo adapt sa kanang face to face, pero adto ta maglaro anang modular nga printed or soft copies online or radio or TV broadcast. Okay. Muna atong i-adapt while dili pa tal reading nga mag face to face. Okay, at least giklaro na sa atong schools division superintendent. So sa mga ginikanan nga nangutana ug adunay kabalaka sa pagpatungha sa ilang mga anak tungod kay nahadlok sila anang magtapok o magkumpol o magtapok sud sa classroom ang mga bata, gipasabot na sa atong schools division superintendent nga sa pagkakaron ato pag yung padaplin ka nang giingon natog face to face. So tungod niya na atong padayon sa pag-auhag nga magpadayon og palista og pa-enroll ang atong mga ginikanan sa public school man or sa private school kay kini nga pagpalista inubanan sa survey makatabang ni siya og dugang pagpangandam samtang nagpaabot ta sa pagbukas sa klase sa August 24. Now atong dugangan tingali og atong ipasabot sa katilingban nga naminaw karon Sir Bian, unsa magibasihan o unsa may gibasihan nganong moingon ta nga o nganong giingon nga mag-abli tag klase karong August 24. Mao na nga Sir Lop na mayan sa in English po nga no one is above the law. Yeah. Although na ang hagit sa COVID-19 pero existing pagbalaod ang Republic Act 7797 di naglatid nga ang mga eskwelahan public man o private ang options lang pinakasayo mag-open first Monday of June or last day of August. Okay. So kay lisod man nga start sa June mo nang as early as April ang DepEd naghimo na og survey sa laing mga sektor o niya ang nigawas nga ang ilahang opinion is ari sa August. So mo nang ni-decide ang DepEd nga while ang maong balaod existing, so aron dili ka violate mo nang ni-decide nga with the opinion sa mga gisurvey nga ari sa last part sa August mo nang August 24. Although naay gipanday ron nga balaod umana nga og pirmahan na sa presidente o nana na sa decision sa presidente, but as of now even the president has agreed nga we will have August 24 pero mao lagi na ato iklaro nga wa na magpasabot nga mag face to face ta kay ibalik lagi nato nga we want to provide opportunity paghatag oportunidad sa mga kabataan pwede nga atong kalimtan ang paghatag o pagsiguro nga safety sila. Okay, salamat ato Sir Bian nga kasayuran. Unya isip pagsanong pud sa mga ipanglatid o sumdanan sa ato ang interagency task force, sa atong Department of Health, and of course atong local government units. Giunsa man pud nato pag pasunod kini nga mga health protocols Sir Bian, considering nga atong division office, ang Department of Education Bohol Division, usan siya pinaka-busy nga ahinsya sa atong lalawigan tungod kay atong ipahibaw sa katilingban empleyado sir, maabot man nga 14 or 15 mil ta sir, no? Yes, ang atong mga magtutudlo nana sa 14 mil, ang atong mga non-teaching sobra po libo because mo na the biggest agency because in Bohol alone
We have around 15,000 employees. Teaching and non-teaching, doon natay usa ka libo ka mga school heads o principal, 54 ka mga district supervisors. So, ingon ka dagan. Ako, no? Kaya nagatiman po ta sa almost 300,000 nga mga kabataan.